Sa isang mundong hinuhubog ng digmaan, ekonomiya, teknolohiya at diplomasya, may iilang bansa lamang ang tunay na nagdidikta ng takbo ng kasaysayan. Sila ang may kakayahang magpabago ng global market sa isang pirma lang. Sila ang may kapangyarihang magpasimula o magpatigil ng isang digmaan. At sila rin ang may impluwensyang kayang baguhin ang kinabukasan ng milyon-milyong tao sa buong planeta. Sa video na ito, susuriin natin ang 10 pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, batay sa lakas ng kanilang ekonomiya, military capability, technological innovation, diplomatic influence at global alliances. Hindi lamang ito usapin ng yaman o armas. Ito ay kombinasyon ng strategy, impluensya, at kakayahang kontrolin ang direksyon ng mundo. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Sino nga ba ang tunay na hari ng global power? Sino ang may pinakamalakas na puwersa sa lupa, dagat, himpapawid at cyberspace? At sino ang bansang kayang magdikta ng hinaharap ng susunod na dekada? Number 8. Japan. Ang Japan ay nananatiling isa sa pinakamaimpluwensyang bansa sa mundo dahil sa kombinasyon ng teknolohiya, ekonomiya at disiplina ng mamamayan nito. Kilala ito bilang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo base sa nominal GDP. Bagamat limitado ang kanilang militar pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, napakalakas ng kanilang defense capability sa ilalim ng Japan Self-Defense Forces. Ang kanilang hukbong dagat ay isa sa pinaka-modernized sa Asia. Malaki rin ang impluwensya ng Japan sa global supply chain ng electronics at automotive industry. Ang mga kumpanyang tulad ng Toyota, Sony at Mitsubishi ay simbolo ng kanilang industrial na lakas. Ang Tokyo ay isa sa pinakamalaking financial centers sa mundo. Mataas ang kanilang technological innovation, lalo na sa robotics at artificial intelligence. Sila rin ang isa sa mga nangunguna sa paggawa ng semiconductors at precision machinery. May malakas na alyansa ang Japan sa Estados Unidos na nagsisilbing proteksyon at strategic leverage sa rehiyon. Ang kanilang geographic location sa East Asia ay kritikal sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng China at Korea. Isa sila sa mga bansang may pinakamataas na life expectancy, patunay ng maunlad na healthcare system. Napakataas din ng kanilang education at research output. Ang kultura ng disiplina at efficiency ay nakatulong sa kanilang economic resilience. Matatag ang kanilang currency na yen sa global market. Sila ay malaking contributor sa international aid at development programs. Aktibo rin ang Japan sa United Nations at iba pang global organizations. Sa kabila ng aging population, nananatiling matatag ang kanilang ekonomiya. Patuloy silang nag-i-invest sa renewable energy at green technology. Ang kanilang railway system ay isa sa pinaka-advanced sa mundo. Malaki rin ang impluwensya ng kanilang pop culture tulad ng anime at gaming industry. Ang kanilang defense spending ay patuloy na tumataas dahil sa regional tensions. Ang strategic partnership nila sa Western countries ay nagbibigay ng geopolitical weight. Ang Japan ay simbolo ng pagbawi at pagbangon mula sa tigmaan tungo sa pagiging global powerhouse. Number 7. France. Ang France ay isa sa pinakamaimpluwensyang bansa sa Europe at sa buong mundo. Isa ito sa 5 permanenteng miyembro ng UN Security Council. Mayroon itong nuclear weapons na nagpapalakas sa kanilang deterrence capability. Ang kanilang militar ay kabilang sa pinakamalakas sa European Union. Ang French Foreign Legion ay kilala sa pagiging elite force. Malaki ang impluwensya ng France sa Africa dahil sa historical ties nito. Ang Paris ay isa sa mga sentro ng diplomacy at global culture. Malakas ang kanilang aerospace industry sa pamamagitan ng Airbus. Isa rin sila sa pangunahing exporter ng armas sa mundo. Ang kanilang GDP ay kabilang sa top 10 globally. Ang France ay isa sa mga leader sa renewable energy sa Europe.
Sila rin ay may malakas na tourism industry na nagbibigay ng economic leverage. Ang kanilang nuclear energy program ay nagbibigay ng stable power supply. Ang France ay aktibong kasapi ng NATO. Malaki ang impluwensya nila sa European Union policy making. Ang kanilang kultura, sining at wika ay may global reach. Ang French military ay may overseas bases sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang intelligence capability ay matatag. Ang France ay isa sa mga bansang may malakas na diplomatic presence worldwide. Patuloy silang nag-i-invest sa cybersecurity at defense modernization. Dahil dito, nananatili silang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Number 6, United Kingdom. Ang United Kingdom ay may malalim na kasaysayan bilang dating pinakamalawak na imperyo sa mundo. Hanggang ngayon, malaki pa rin ang impluwensya nito sa global politics at finance. Isa rin ito sa permanent members ng UN Security Council. May nuclear arsenal ang UK na nagbibigay ng strategic military advantage. Ang kanilang Royal Navy ay isa sa pinakamodernasado sa Europe. Ang London ay isa sa pinakamalaking financial center sa mundo. Ang kanilang currency na pound sterling ay kabilang sa pinakamalakas. Malakas ang kanilang intelligence network sa pamamagitan ng MI6. Ang UK ay aktibo sa NATO operations. Malaki rin ang kanilang defense cooperation sa Estados Unidos. Ang kanilang ekonomiya ay diversified mula finance hanggang technology. Ang kanilang universities tulad ng Oxford at Cambridge ay world-renowned. May impluwensya rin sila sa global media at entertainment. Ang British diplomacy ay matagal nang kilala sa pagiging epektibo. Patuloy silang nag-i-invest sa defense modernization at artificial intelligence. Sa kabuuan, nananatiling global power ang United Kingdom. Number 5, India. Ang India ay isa sa pinakamabilis na lumalagong kapangyarihan sa buong mundo. Ito ang may pinakamalaking populasyon sa kasalukuyan na nagbibigay dito ng napakalaking human capital. Ang kanilang ekonomiya ay kabilang sa top 5 globally batay sa GDP size. Malakas ang kanilang industriya sa information technology at business process outsourcing. Ang Bangalore ay tinatawag na Silicon Valley ng Asia. May nuclear weapons capability ang India na nagpapalakas sa kanilang strategic deterrence. Ang kanilang armed forces ay kabilang sa pinakamalaki sa mundo. Malakas din ang kanilang space program sa ilalim ng ISRO. Nakapagdadala na sila ng spacecraft sa Mars na mas mababang gastos kumpara sa ibang bansa. May matatag na impluwensya ang India sa South Asia. Sila ang dominanteng bansa sa rehiyon laban sa Pakistan at China sa usaping geopolitics. Patuloy ang pagtaas ng kanilang defense spending taon-taon. Malakas ang kanilang pharmaceutical industry na nagsusupply ng gamot sa iba't ibang bansa. Isa rin sila sa mga nangunguna sa renewable energy investments. Ang kanilang diaspora ay may malakas na impluwensya sa global economy. Aktibo ang India sa G20 at BRICS alliances. Ang kanilang demokrasya ay isa sa pinakamalaki sa mundo. May lumalakas na manufacturing sector ang bansa. Patuloy ang pag-angat ng middle-class population. Malaki ang kanilang domestic market na nagbibigay ng economic stability. May malalim silang cultural influence sa pamamagitan ng Bollywood. Pinapalawak din nila ang diplomatic ties sa Western at Asian countries. Dahil dito, patuloy na tumataas ang global standing ng India bilang superpower in the making. Number 4, Germany. Ang Germany ang pinakamalakas na ekonomiya sa Europe. Ito ang industrial engine ng European Union. Kilala ang bansa sa precision engineering at automotive industry. Ang mga kumpanyang katulad ng BMW, Mercedes-Benz at Volkswagen ay global giants. Malakas ang kanilang export economy na umaabot sa iba't ibang kontinente. Ang Frankfurt ay isa sa pinakamalaking financial hubs sa Europe. Malaki ang impluwensya ng Germany sa policy making ng European Union.
Ang kanilang defense modernization ay patuloy na pinapalakas. Aktibo rin sila sa NATO operations. Malakas ang kanilang renewable energy transitions sa ilalim ng Energy Wind Policy, sa isa sa mga leader sa green technology innovation. May mataas na kalidad ang kanilang edukasyon at vocational system. Ang kanilang GDP ay kabilang sa top 5 sa buong mundo. May malakas silang diplomatic presence sa global affairs. Malaki ang kontribusyon nila sa global humanitarian aid. Ang Germany ay simbolo ng economic stability at discipline. Mataas ang kanilang productivity rate. Patuloy silang nag-i-invest sa artificial intelligence at advanced manufacturing. Dahil dito, nananatili silang isa sa pinakama-impluwensyang bansa sa mundo. Number 3, Russia. Ang Russia ay isa sa pinakamalakas na military power sa mundo. Mayroon itong pinakamalaking nuclear arsenal globally. Ang kanilang hukbo ay may malawak na karanasan sa aktwal na digmaan. Ang Moscow ay sentro ng kanilang political authority. Malawak ang kanilang teritoryo na sumasaklaw sa Europe at Asia. May napakalaking likas na yaman ng bansa, kabilang ang langis at natural gas. Malakas ang kanilang impluensya sa Eastern Europe at Central Asia. Isa sila sa permanent members ng UN Security Council. Patuloy ang kanilang military modernization program. May advanced missile technology ang Russia. Ang kanilang intelligence network ay isa sa pinakaaktibo sa mundo. Malaki ang kanilang energy leverage laban sa Europe. Ang kanilang defense spending ay patuloy na mataas. May strategic alliances sila sa ilang bansang anti-Western. Patuloy silang nakikilahok sa global power competition. Ang kanilang aerospace at defense industry ay globally competitive. May malakas silang propaganda at cyber capability. Sa kabila ng sanctions, nananatiling isa ang Russia sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. China. Ang China ay isa sa pinakamabilis na umangat na kapangyarihan sa modernong kasaysayan. Ito ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, batay sa nominal GDP. Sa loob lamang ng ilang dekada, mula sa pagiging developing nation, naging global superpower ang bansa. Ang Beijing ang sentro ng kanilang political authority at strategic planning. Ang kanilang economic model ay pinagsamang state control at market-driven growth. Malaki ang impluensya ng China sa global manufacturing sector. Sila ang tinatawag na factory of the world. Ang kanilang hukbo, ang People's Liberation Army, ay isa sa pinakamalaki sa mundo. Patuloy ang kanilang military modernization lalo na sa naval at missile systems. Lumalawak ang kanilang presensya sa South China Sea. May nuclear weapons capability din ng China na nagbibigay ng deterrence power. Ang kanilang space program ay agresibong lumalago at may sariling space station. Sila rin ay aktibong nakikilahok sa artificial intelligence at quantum computing research. Sa ilalim ng Belt and Road Initiative, pinalawak ng China ang impluensya nito sa Asia, Africa at Europe. Maraming bansa ang umaasa sa Chinese loans at infrastructure projects. Malakas din ang kanilang export market sa buong mundo. Ang kanilang population size ay nagbibigay ng malawak na labor force at consumer market. May malaking foreign reserves ang China na nagbibigay ng financial stability. Dahil sa kombinasyon ng economic, military at diplomatic power, ang China ay isa sa pinakadominanteng bansa sa mundo ngayon. United States. Ang United States ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa loob ng maraming dekada. Ito ang may pinakamalaking ekonomiya sa mundo batay sa nominal GDP. Ang Washington, D.C. ang sentro ng kanilang political authority. May pinakamalaking military budget ang Amerika kumpara sa ibang bansa. Ang kanilang armed forces ay may presensya sa halos lahat ng kontinente. May nuclear arsenal ang United States na bahagi ng kanilang strategic deterrence. Ang kanilang aircraft carrier fleet ang pinakamalaki sa buong mundo.
Ang Pentagon ay simbolo ng kanilang military dominance. Malakas ang kanilang impluwensya sa global finance sa pamamagitan ng US dollar. Ang New York ay isa sa pinakamalaking financial center sa planeta. Ang Silicon Valley ay sentro ng technological innovation. Ang mga kumpanyang katulad ng Apple, Google at Microsoft ay global giants. Malakas din ang kanilang cultural influence sa pamamagitan ng Hollywood at media. Aktibo ang United States sa NATO at iba pang alliances. Malawak ang kanilang diplomatic network sa buong mundo dahil sa kombinasyon ng economic strength, military dominance at global alliances. Nananatiling superpower ang Amerika. Mga ka-amazing, malinaw na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng armas o laki ng ekonomiya. Ito ay nakabatay sa kombinasyon ng impluwensya, diskarte, teknolohiya at kakayahang umangkop sa nababagong panahon. Sa kasalukuyang global landscape, ang mga superpower ay patuloy na naglalaban, hindi lamang sa larangan ng militar, kundi pati sa ekonomiya, artificial intelligence, space exploration at cybersecurity. Ang mundo ay hindi lamang tungkol sa tradisyonal na digmaan. Ito ay laban ng impormasyon, innovation at strategic alliances. Ngunit tandaan natin, ka-amazing, ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Ang isang maling desisyon ng isang makapangyarihang bansa ay maaaring makaapekto sa buong mundo. At sa likod ng bawat superpower, naroon pa rin ang milyon-milyong ordinaryong mamamayan na umaasa sa kapayapaan at kaunlaran. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang pinakamakapangyarihan, kundi sino ang gagamit ng kapangyarihang yon para sa mas mabuting kinabukasan ng sangkatauhan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ka-amazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.